Hinahangaan siya bilang the total performer at Mr. Pure Energy, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Saludo talaga ang lahat sa world-class performing artist na ito, kaya nga't ang kalidad ng isang Gary V ang ginagamit na batayan ngayon ng lahat ng mga artist sa industriya. Subalit, paano nga ba nag-umpisa si Gary? Pang-anim sa 7 magkakapatid si Gary. Bagaman mula sa isang pamilyang mahilig talaga sa musika, ay hindi niya daw plano na pasukin ang mundo ng showbiz. Lingi din sa kaalaman ng marami, sa murang edad na 14 na taon, ay humarap na siya sa matitinding pagsubok, mga pangyayaring naging dahilan upang tuluyan niyang isarado ang puso niya sa Diyos. Naghiwalay ang mga magulang ni Gary. Naging mahirap ito para sa kanya, subalit bukod pa dito ay nadiskubring may malala siyang sakit. Juvenile diabetes. Naging medyo rebelde din ako. Doon pa lang parang inisip ko na parang ano ba to? Wala naman akong ginawang masama. Ito na, may diabetes pa. Tapos wala na ngayon nanay at tatay ko. Isang matinding dagok pa rin ang dumating. Nasunugan ng bahay sina Gary. Doon ako naging parang nagsara ako ng mga pintuan sa kanya. Ang lalim ng galit at matagal bago gumaling yung sugat na yon. Nagpatuloy si Gary sa kanyang buhay hanggang sa nagdiskubre siya sa The Pilita and Jackie Show nang siya'y 18 years old. Sa edad na 20, napuno na niya ang Araneta Coliseum sa kanyang first solo concert. Sa kabila ng kasagsagan ng tagumpay, tila naging miserable pa rin si Gary. Kunyari may concert tapos sold out. Hindi ko iniisip yung success, hindi ko iniisip yung wow, thank you Lord, dahil ang daming pumunta sa concert. Ang iniisip ko palagi, ano kaya kung bumalik ako next week? Babalik din kaya yung mga taong to? Naku, baka hindi na nila ako gusto. Naku, may hit song ako ngayon, baka yung susunod na kanta, pangit. Naku, so it was always like that. It was always parang yung kalaban ko, sarili ko. So nagkaroon ng malaking butas sa puso ko na sa gitna ng lahat ng success, ng fans, ng fame, ng awards, umuwi ako pero ang lungkot-lungkot ko. Nabalot din ng kontrobersya ang kanyang career nang sa murang edad ay ikinasal sila ng singer-model na si Angeli Pangilinan. That was the first time siguro na umabot ako sa feeling na, my God, what have I done? Ang gulo-gulo ng buhay ko. Anong gagawin ko para maayos ito? November 12, 1985, nagbago ang takbo ng lahat nang kausapin si Gary ng kanyang bayaw. Hindi ko malilimutan ng gabing yun. Alam ko na ang pag-uusapan namin ay walang iba kundi ang Lord. Siyempre, inang feeling ko, sige, pag-usapan natin ng Lord. And because of my background, andyan na lahat ng mga sagot. Alam ko na kung anong isasagot sa bawat tanong. So, question number 1, Gary, do you know who Jesus Christ is? Ayan na, so syempre talagang, of course, he was born on Christmas Day. He was the son of Mary. He died and he rose again. So, akala ko alam ko lahat. Hanggang sa dumating sa isang tanong na, Gary, if you died right now, where will you go? Kung maaring ilagay ko sa isang animation ang feeling na yon, parang nasa isang kotse ako na napakabilis ang takbo. Tapos biglang, bang, tumama ako sa isang wall. I said a very simple prayer. At ang maganda doon, walang formula yung prayer. It was just my broken heart, my broken spirit coming before the Lord. Inamin ko na makasalanan ako dahil talagang makasalanan ako. At I just asked Him, Lord, come in. Because it's so empty. And I need you so badly. Nang gabing iyon, ay nagdesisyon sina Gary at Angeli na isuko ang kanilang buhay kay Jesus. Could you be healer to a heart that's been wounded? Simula nga nooy, naging parte na ng bawat performance ni Gary ang pagbabahagi ng pagmamahal at kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Subalit, hindi naging madali ang lahat. Meron din mga fans na nagsulat ng mga mail. Ayoko na yung kinakanta mo, ang dami mong sinasabi tungkol sa Lord, tumahimik ka na lang sana kasi that's between you and the Lord. Ang sabi nila, ha? Hindi ka ba natatakot na baka mag-walkout yung ibang mga celebrities o yung mga kasama mo sa industriya o yung mga ibang fans mo dahil magiging masyadong praise the Lord, hallelujah ka na?
And at that time, hindi ko alam kung anong isasagot ko. Basta sinabi ko, look, basta the Lord is in me and I'm happy. And bahala na, let's see kung anong gagawin ng Lord. Basta alam ko may nangyari sa akin. Okay? And I was willing to take that journey.